So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Dati patola ka. So nga, di ba? Dati patola ako, di ba? Mabanggit mo lang yung pangalan ko, utangin na mo ka! Ganoon ako dati eh. Pero nga na, bahala ka sa buhay mo. Di ba? So, ngayon mga kababayan, no? So, marami po kasi ngayong naghahanap na may makulong nga pong big fish. So, actually, isa po ito sa mga kritik nga po na kinakarap ngayon ni Presidente Bongbong Marcos na bakit wala pang nakukulong na big fish. Actually, no, kung matutuloy nga po na mapa-aresto nga po si Diskaya, parang si Diskaya pa lang po ate magiging pinakamalaking tao na mapapakulong po ni PBBM. Pero kanina po, no, parang may may nagbibigay na sila ng kulo-kusin yung unang-una eh. No? So, ito balita ito from ko ba nakuha to? Hindi si Magalong. From Inquirer ko ata nakuha to. Inquirer. So, jaran! Ito yun. So, mukhang ito po ata yung una no, na mapapakulong na big fish. Actually, big fish pa bang matuturi si Bong Revilla? Hindi na siya senador. Tingin niyo, hindi kayo tatanungin ko. Ngayong hindi na po senador, si Bong Revilla, sa tingin niyo po ba na si Bong Revilla by big fish pa rin ba may tuturing? Well, baka sabihin niyo naman bakit pinag-initan ko si Bong Revilla. Ito balita kasi ito eh. Oh, kasi nga po umusad na po yung yung kaso, yung case bid na kay Bong Revilla at saka kay Saldico. Kay Saldico matagal nang umuusad eh, pero kay Bong Revilla po, siya pa yung unang umusad ngayon. Kasi po pinapasagot na po si Bong Revilla. So, siguro, kung kayo po nakasuhan na dati, wag naman sana. Kasi ako nakailang kaso na po akong nakaharap. So, kung kayo po nakasuhan na dati, alam niyo po yan. Na kapag kayo po pinasagot ng korte, ibig sabihin nun, nagpuproceed na po yung kaso. Ganun po yun. Di ba? Magsisimula po kasi ang lahat sa complaint. Tapos yung complaint na yun, mga kababayan, hindi po lahat tinatanggap. Pag-aaralan mo na ng piskal yan o kung sino man yung judiciary may hawak dito, saka pa sasagutin nga po yung respondent. Ngayon, ang nangyari po dito, mayroon na pong case build-up, pinapasagot na po si Bong Revilla. At siya pa lang po yung unang senador na pinapasagot. Si Jinggoy may case build-up pa lang pero hindi pa siya pinapasagot. O naman, big fish pa rin si Bong Revilla. O, di ba? Si Joel Villanueva, hindi pa rin pinapasagot. Ibig sabihin nun, si Bong Revilla pala yung unang-unang pinapasagot. So, ibig sabihin nun, si Bong Revilla yung unang nag-proceed, so posible siya yung unang makukulong. Kung makitaan ng probable cause. Oh. Tingnan nyo ha. So, sabi dito. Ito na ba yan? Oh. Okay. Former Senator Bong Revilla and former Saldico, so dalawa na naman sila, have been included as respondents. Malinaw ha. Respondents in flood control related cases in Bulacan before the Department of Justice. So may problema sila sa Bulacan. Bakit si Joel wala pa? Kay Joel ako naiinis eh. Kay Joel tsaka kay Kiss eh. Pero by the way, kung continue muna natin si Bong. O kung si Bong muna. O ganun muna. Senator Bong Revilla and Saldico were admitted as additional respondents in the case involving SYMS Construction and Trading. These cases are currently pending preliminary investigation, DOJ spokesperson Antonio Polo Martinez said. Okay. Fudolion is referring to the SYMS Construction Trading. He said that aside from Revilla, the respondents include the DPWH, Bryce Hernandez, at saka JB Mendoza, at saka si Henry Alcantara. Yun. So ngayon, ang kasabot pala dito ni Bong Revilla, tsaka ni Saldico, di umano, ay si Bryce Hernandez, JP Mendoza, tsaka si Henry Alcantara. So ngayon, mga kababayan kasi, ang mangyayari kasi dito, sasagot si Bong. Pag sumagot si Bong, titingnan kung valid ba yung sagot ni Bong. Kasi pag-aaralan yan eh. Kapag napatunayan po na valid yung sagot ni Bong, so absuelto, walang kaso. Pero pag nakita nakabullshitan pa yung sagot ni Bong, at parang labo naman ata nito, tuloy yung kaso. Actually, binigay siya ng pagkakataon ng extension. Malimit po kasi 10 days yan. Pero ang binigay na po kay Bong Revilla, 5 araw lang. So, minamadali. Di ba? Urgent to urgent, ibig sabihin.
So sabi dito, no, Fudolion sa Revilla was given few days to submit his counter affidavit. Yan na. Counter affidavit na tayo. Di ba? We will grant one extension. That extension will be a period of 5 days. And then thereafter, if there are no other cases that will be submitted, those cases will be submitted for resolution kaagad. O, tingnan nyo ha. Okay. Tingnan nyo, ganun po kabilis to. So, pag nabigyan na po kay Bong Revilla yung subpoena niya, so pwede siya mapag-extend ng 5 days. So, after 5 days, no, magkakaroon kaagad ng resolution. Diba? Those cases will be submitted for resolution. No, ganoon naman talaga eh. So actually merong binabanggit dito na before December 15, may resolution na. Ito yung balita from from Bilyonaryo. Panoorin niyo to. Lamong haharapin sina resigned Congressman Zaldico at dating Senador Bong Revilla kaugnay ng mga anomalya sa flood control project. Ang detalye sa agenda report ni Liza Bonzo, live mula sa DOJ headquarters sa Maynila. Liza, go ahead. Willard, na idagdag bilang respondent sina dating Senador Bong Revilla at resigned Congressman Zaldico sa mga gumugulong na investigasyon ngayon sa Department of Justice kaugnay ng flood control scandal. Katulad ng ibang respondents, bibigyan ng pagkakataon sina Revilla at Co na magsumite ng kanilang counter affidavits para sagutin ang complaint na inihain sa kanila. Ayon sa DOJ, nanghingi ang kampo ni Revilla ng extension at binigyan nila ito ng karagdagang 5 araw. Diba 5 days lang, pero malimit talaga mga kababayan. Ang alam ko 10 days yan. 10 days, 7 days pala. 10 days, 7 days. Nagiging 10 days kasi hindi kasama Sabado-Linggo. Oo. Diba? The 2 other cases will be slightly delayed because there are additional respondents. As in fact, as we speak now, there is an ongoing preliminary investigation which is being conducted as against additional respondents. The reason for this is that initially, those who were charged in those 2 cases only involved DPWH officials. But eventually, there were pieces of evidence that were submitted by the National Bureau of Investigation. And this time, So, pati NBI pala may ebidensya laban kay Bong Revilla. Pati NBI. So, sasagutin din po ni Bong Revilla yung ebidensya na yon. Included proponents. Sa kasalukuyan, may 5 kasong sumailalim at sumasailalim na sa preliminary investigation ng DOJ. 3 rito ay naisumite na raw for resolution. Posibleng magkaroon na ng resolution ang mga ito bago o eksaktong December 15. Bukod dito ay may karagdagan na rin kasong isinumite ang DOJ sa Office of the Ombudsman. 3 ang naisumite rito noong nakaraang linggo kung saan dawit ang ilang DPWH officials. Willard. Maraming diba? So, ngayon, hindi ko talaga alam bakit si Bong yung nauna. Sa tingin ko parang mas deserve ni Kiss mauna. Dahil sa akin well, kung may kasalanan talaga si Jinggoy. Kung may kasalanan talaga si Bong Revilla, ipakulong. 'Di ba? Pero tingnan niyo, ewan ko. Alam niyo, nagtataka lang talaga ako. Ganito yan eh. Okay. 'Di ba syempre, itong si Bong tsaka si Jinggoy. Kasi mukhang sila ata yung unang dalawang mapupuruhan eh. Mukhang silang dalawa yung unang mapupuruhan. Sinabi rin po ni Boyong Rimulya yan sa interview niya kay Christian Esguerre. Ako nagtataka lang, no? Kasi itong dalawa na to, no? Meron na silang experience na makulong. 'Di ba? Meron na silang experience kay Napoles. So syempre, pag kayo may experience na kayo na ganun, dapat mas maingat kayo. 'Di ba? Kung makakaulihan man, dapat kayo yung huling mahuhuli. Kasi may experience na kayo eh. Alam nyo na yung mga dapat hindi gawin eh. Tapos magugulat na lang ako, kayo na naman yung una na posibleng maaresto. 'Di ba? Nakuha niyo yung point ko, 'di ba? Kasi for example, kung ikaw, doon na ako sa isang tindahan.
Oh. Tapos, dumang ka sa isang iskinita para tumakas, nahuli ka doon. O syempre, kung gusto mong nakawin ulit yung tindahan na yon, hindi ka nadadaan sa iskinita na yon. Sa kabila ka nadadaan. Ang ginawa nila kasi, doon sila duman ulit sa same iskinita. Di ba? Kumbaga, eksperto sa pagnanakaw. Hindi nga eksperto eh. Kasi kung eksperto sila, dapat sila yung huling mabibisto eh. Ewan ko. Pero by the way, mga kababayan, syempre, alam naman po natin na one thief is always a thief. Kasi alam naman po natin na parang akusado pa lang naman sila. Mali nga natin, baka mamaya, nambubullshit lang pala itong si Yusek Bernardo, di ba? Kasi si Bernardo po yung nagturo sa kanya, di ba? So, yung bintang kasi ni Yusek Bernardo, na nung 2025 election, nangailangan daw ng pondo si Bong Revilla para sa kampanya. Kasi re-electionist, di ba? So, yung ginamit daw po, sabi ni Bernardo yan, yung ginamit daw pong pera ni Bong Revilla para sa re-election, galing daw po sa flood control. Okay. So, pero by the way, kita naman po talaga kasi minsan po, kahit kami po dati po hindi po invited po sa Alyansa, dati sa campaign ng Alyansa, nakakapunta naman kami minsan, pero yun nga lang sa labas lang kami. Well, nakita ko talaga na na sumabay talaga si Bong Revilla sa gastos eh. Sumabay talaga siya eh. May mga libreng t-shirt, di ba? May pinamimigay siyang parang marami siyang pinamimigay eh. Tapos, yung mga tao na nandun, ang daming supporter ni Bong Revilla talaga na isang grupo talaga sila na may hawak silang naka-Bong Revilla t-shirt, tapos may hawak silang tawag nito, banners, tapos may sound system. May sound system po kapag si Bong Revilla dati nung election, totoo naman yan eh. Meron isang malaking pick-up na may malaking speaker, tapos ang tugtog buduts. Oh. Pinakamasaya po talagang crowd kay Bong Revilla. Hindi sa totoo lang. Nung Alyansa, akala ko mananalo si Bong Revilla eh. Pinakamasayang crowd po talaga na po. Kasi kapag sa Alyansa dati, merong crowd ni Abalos, may crowd ni Pia Cayetano, may crowd ng bawat senador eh. Ganon, groupings yan eh. So, pag pupunta ako sa mga crowds na yan, pinakamasaya palagi kay Bong Revilla. Sobrang saya nung kay Bong Revilla talaga. Pinaka-boring yung kay Abalos. Wala lang eh, ganun na sila eh. Abalos kami. Benor, Abalos. Ganun na sila. Pero kapag kay Bong Revilla talaga, ay grabe. Talagang solid talaga, masaya. Masaya yung crowd ni Bong Revilla talaga nun. Oo, nandun ako nun eh. Yan, so naubos na ang ninakaw kaya umulit. So yun mga kababayan, so thank you po sa sumama po sa akin sa pagpupuyat, At syempre po thank you po sa patuloy po na sumusuporta po dito sa ating channel. At thank you rin po sa mga kasama ko sa live stream po ngayon kahit po na grabe puyat po tayo. Oo. Ako okay lang kasi po ako. Ay, may big V pa pala ako mamaya pala. O nga pala, may Malacanang. O nga, nag-usap na pala kami ni Mike. May Malacanang kami mamaya. Hanggang tanghalian yun. Pahinga ng konti, diretsong Radyo Pilipinas. May the big V pa pala kami mamayang Oo. Yan, so pahinga na po tayo. So thank you mga ka-Street Race. So kita na lang ulit tayo. Malamang bukas.